Nanawagan ng Malacanang sa ilang senator judge ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na huwag umano walisin ang katotohanan at maging impartial. Muli ding iginiit ng palasyo na nananatiling hindi maghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagpapatuloy na paglilitis. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Huwag silang magdala ng walis sa Senado. Patutsada yan ni Palace Press Officer Claire Castro sa ilang senator judge na nagpakita umano ng pagkiling kay Vice President Sara Duterte sa pagdinig sa impeachment case ng pangalawang Pangulo. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado. Tinutukoy ni Castro ang pahayag ni Senator George Amy Marcos, kilalang kaalyado ni Duterte habang nakikipagtalo sa state auditor at prosecution witness na si Roderick Wamil kahapon. Ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. Hindi lang po si SDO po yung accountable Hindi, officer, or. Your Honor. Tila lumagpas umano si Marcos bilang senator judge. Sa kabila ng pag-alma ni Castro sa ilang bias umanong pahayag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nanindigan ang Malacanang na hindi makikialam o manghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglilitis sa impeachment case ni Vice President Duterte. Tiniyak ng Malacanang na patuloy na hinahanap si Senador Bato de la Rosa. Pinaiimbestigahan na rin ang nagpakalat ng fake news kaugnay sa pagdakip umano kay de la Rosa na una nang tinawag ng palasyo na diversionary tactic upang malihis ang atensyon sa impeachment ni Duterte. Ipinag-utos na rin po niya sa anti-fake news desk natin na tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa at titignan din natin kung ito ba ay malisyoso. Dumistansya ang Malacanang sa reklamong inihain sa Ombudsman laban kay Health Secretary Brix Pujalte. Nag-ugat yan sa pagkaantala umano ng pagbili ng ahensya sa higit 3 bilyong pisong gamot para sa tuberculosis na sinadya umanong i-delay ng kalihim para pabura ng isang supplier. Nasa jurisdiction na rin po ng Ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo. Clazel Pardilla para sa Bayan.